Araw ng linggo at napakaaga nga namin ni Isabel magising ngayong araw. Alas 5 pa nga lang at madilim ay gising na kami pero alas 6 na kami lumabas ng bahay. At kahit alas 6 na umaga ay napakadilim pa rin, makulimlim ang paligid. Siguro ay dahil sa paambon-ambon nga. At mukhang ngayong araw ay ganun nga rin ang magiging panahon ngayon. Pumunta nga kami dito sa kabila kila Papa at nakita kong tulog pa sila nanay at ang kapatid ko. Maya-maya lang ay nagising naman tong bunso naming kapatid na si Jaika. At ilang sandali ay dumating rin si Papa galing sa paghatid kay Mama at kinakausap nga dito si Isabel. At dahil mukhang wala pa nga sa mood si Isabel ay hindi pa siya tumatawa rito. Habang nagkakape nga dito sa labas ay napansin ko napakaganda ng panahon ngayong araw. Hindi mainit, mahangin at makulimlim pa. At talaga naman napakasarap bumalik sa pagtulog. Speaking of pagtulog, nang makatulog nga si Isabel alas 8 ng umaga, ay sinamantala ko naman ang oras para maglinis ng ref namin. Ilang linggo na nga itong hindi nalilinisan at puro balak lang ang ginagawa ko. At dahil wala na nga rin stock sa freezer at wala na rin laman itong chiller, ay ngayong araw ko na itong nilinisan. Siguro sa ilang buwan na gamit ko tong ref, 2 beses ko palang ito lilinisan. At dahil meron nga akong baby, ay minsan lang talaga ako makahanap ng oras sa paglilinis dito. Lalo na at mag-isa lang ako sa bahay, lagi naiiwan. Wala rin naman ako mapagbili ng kay Isabel na magbantay. Kaya naman bilang lang talagang araw na nalilinisan ko to. At talaga naman pag umuwi yung asawa ko ay naku. Lagi niya nga nabibilin sa akin na punas-punasan naman yung ref. Eh anong magagawa ko, yung anak niya laging nakadikit sa akin. At ito nga napakaingay pa sa tabi ko, gusto pa yata makisabay sa voice over ko. O diba? After ko nga tanggalin yung mga divider na nasa chiller namin, ay hinugasan ko naman to sa labas. Sinabon ko na ito para matanggal naman yung mga mancha. Dahan-dahan nga lang ako dyan at madulas ang sabon, tapos salamin pa to. Mahirap na mabasag, alagot talaga ako nyan. After sabunan, syempre binalawan ko na rin ito. Ngayon na lang talaga ako nakakakilos ng ganto katagal. At tama-tama naman dahil ang haba ng tulog ni Isabel ngayon. Talagang pinatapos niya ako sa mga gawain ko ngayong araw. At syempre after banlawan, ayan pinunasan ko muna bago ko ibalik sa loob ng ref. Inuna ko na nga itong patungan ng mga karne. Tapos ay sinunod ko naman tong sa loob ng chiller. Nahirapan pa nga ako ipasok tong isa na to dito. Ewan ko ba't nahihirapan ako ipasok to. And charan, malinis na naman yung ref namin. Yan yung sa baba, tapos huwag nyo nang pansinin yan. Yan. Tapos ito naman yung sa taas. O diba, malinis na tignan. Tapos si Isabel, ayan, sarap pa rin ng tulog at napakahaba nga ng tulog niya ngayon. Kaya naman habang tulog pa si Isabel, ayan, magkakape muna ako dito. Syempre hindi kape, Milo pala. At habang umihigop nga ako ng Milo dyan, parang naisip ko parang may kulang. Kaya naman tumayo ako dyan at kinuha ko yung garapon na Milo. Syempre, ano pa bang gagawin kundi magpapak na Milo? Huwag niyo akong gagayahin na araw-araw pinapapak tong Milo na to, masama rin to sa kalusugan. Pero last naman na tong nasa garapon na to at ubos na rin yung Milo. Eto naman si Isabel dito ay sinasabayan ako dito ng pagsigaw habang nagbo-voice over. At ayan nga, saktong alas 10, nagising na rin si Isabel. Hindi ko muna nga ginalaw siya dyan dahil nakapikit pa at baka mamaya ay gusto pang matulog. Maya-maya nga ay nagiinat na si Isabel. Ibig sabihin niyan, hindi na talaga siya matutulog. Lalo na nang dumapa pa siya. Kung alam nyo lang, pangiti-ngiti siya dyan. Nang magising ang diwa niya, ay pinunta ko siya dito sa bahay nila Papa dahil dito ko siya ilalagay sa walker. Dahil wala naman siya space sa bahay para pag-walkeran niya. Dito lang talaga sa kabila siya nakakapag-walker. Hinayaan ko nga siya dyan muna maglaro-laro at tuwan-tuwa at gusto na naman gawin si Tita Jaika niya. Pagkatapos ay hinanda ko yung pagpaligo niya at naliguan na siya. At habang tumatagal nga ay lumilikot-lihisan tong bata na to. Napakalikot na. Gustong gusto, laging dumadapa. After ko nga bihisan dyan si Isabel ay binalik ko siya sa walker niya. Dahil nilabas ko naman tong ulamin ko ngayong tanghali. Kumuha lang ako dito sa freezer ng 5 pirasong Shanghai para pang ulam.
Pagkatapos ay ipapasabay ko na ipaluto sa kapatid ko dahil ganito rin ang ulam nila. Yung naalala nyong iniwan ko sa kanila kahapon. At ito naman si Isabel dahil nakaligo na at bagong gising ay sobrang sigla niya na. At napakalikot rin ng bata na to. Ikot na ikot ba naman ang puyo niya, hindi ba kukulit yan? Nako, ang dami ng alam na kakulitan sa mundo. At dahil nagugutom na nga ako, inunahan ko na yung kapatid ko na magluto. Ako na ang nagprito netong Shanghai. Hindi pa nga mainit ang kawali ay nilagay ko na itong mantika para sabay na silang uminit. Isinalang ko lang pala ito sa mahina na apoy. Para naman hindi masunog yung labas at mahilaw ang loob. Ilang sandali nga lang ay binaligtad ko na rin to isa-isa. At talagang binantayan ko yan para hindi masunog. Pero alam mo ba na nasunog pa rin yung first batch ng salang ko neto? Yung todo bantay ka na pero nasunugan ka pa rin. Kaya ito nga, fast forward sa pangalawang salang na tayo at perfect na ang luto neto. Kaya naman hinango ko na at nilagay doon sa unang batch na niluto ko. At syempre, after natin magluto, kainan na. At kahit na maganda yung luto ko nung pangalawa, mas pinili ko pa rin yung unang sunog. Dahil nga mas nasasarapan ako sa lasa nun. Weird ba? At ayan, unang subo, syempre sa anak ko munang makulit. Nakakatuwa nga tong bata na to dahil ang lakas kumain ng kanin. Nagbabawi rin nga siya ng kain dahil nung nakaraang linggo ay panay ang dumi niya. Ang sabi naman ni mama ay normal lang daw yun. Dahil nga nagsisimula na mag-ipin si Isabel. Namamaga na nga yung gilagid niya dun sa baba sa may harap. At tingin ko ilang buwan lang ay matututo na tong mga gat. Ngayon pa nga lang na walang ipin ay nangangagat na. At dahil nabusog, ayan nga, tumunga nga muna tayo dito sa harap. Literal na tulala yan ha. Ang sarap din kasi ng hangin dito, ang lakas at ang lamig. Ilang minuto lang ay bumalik na rin kami sa bahay. Nakatulog nga kami ni Isabel at ito nga bumungad sa akin nang malimpungatan ako. Nakatuwad na siya. By the way, hanggang dito na lang ang video na to. Salamat sa panonood. Audio Jungle.